back sa ating channel na It's a Trap. So ngayon ay hindi nagdilig si Mrs. kasi umulan kaninang umaga. Pero hindi sapat yung ulan para i-moist itong mga bagong labas natin ng mga halaman. Tingnan nyo na namuti na, diba? Pero gabi naman, hindi ko i-break yung ating bagong pamamaraan ngayon na hindi tayo nagdidilig ng gabi, umaga lang at tanghali or tanghali, no? Isang beses lang tayo nagdidilig. So ito ay yung ating Venus flytrap na Wayfula. Meron na rin tong successful na propagation dito sa gilid. Ayan, hopefully nakikita nyo sa side na yan. So marami na rin akong ayan, no, mga niripat, no? Red Sangria, ano ba to, DR Mabusa. Ayan, pati itong mga iba pa nating mga bago, no? Hindi pa nababanggit yung mga pangalan ng iba dahil hindi pa naman natin i-out yan eh. So iba dito may pang-out tayo, iba naubos na, no? So ayan, no, alam nyo ba may paparating tayo mga plans, no? Hopefully dumating ng maayos, no? Galing yan sa ibang bansa at yung iba ay galing sa mga collector dito locally. So ayan, may nag-propagate tayo ng iba at ayan, nakalagay na dito. At hindi pa tayo tapos mag-propagate. Sa mga susunod na araw magpo-propagate pa tayo. Medyo nag-aalangan lang ako na hindi magdilig ngayong gabi. Alam nyo kung bakit? Dahil yung iba medyo konti na lang, bone dry na. So kung makalimutan ko magdilig bukas ng umaga, may paglalagyan yung mga halaman ko. So paano nyo ba malalaman na medyo delikado na? Yung tipong sobrang gaan na nung inyong medium tulad na ito. Hirig nyo yan. Ipatang ko lang dito. Ayan. Tingnan nyo yung medium ko. Ito yung sobrang dry na. Kasi ewan ko hindi naman sobrang nipis na itong medium. Pero ang bilis niya matuyo. Siguro mabilis mag-absorb ng tubig. Tama. Yung mga plants kaya nababilis na tutuyo. Kasi kung sa planter, lahat naman sila pare-parehas ng planter, but siya lang yung mabilis matuyo. So, ayan, medyo basa pa rin naman. Malamig pa yung ilalim, pero ibabaw, wala na. Sobrang, pwede ng pang nesting materials ng ibon. Sobrang gaana at tuyo. So, i-ano pa rin natin hanggang bukas bago natin diligan. So, bukas magdidilig tayo. Kasi Friday na pala bukas. Saturday hindi rin tayo nagdidilig. Saturday. So magdidiligan natin sila bukas ng gusto. Ayan. At kung may time pa, magbibideo rin tayo about sa mga propagation. Dahil hindi ko nga na-video yung mga propagation natin kahapon dahil napakarami. Magbibideo pa ako masayang yung oras. At marami na naman tayong propagation video, no? So pagka ganyan na magdilig na kayo. Pero kung medyo moist pa naman, malamig pa ilalim, bukas na kayo magdilig. Basta siguraduhin nyo makapagdilig kayo. Kasi kung hindi nyo ito madidiligan, may mga mamamatay na leaf dito. Mabubuhay pa yung plant, pero yung leaf na iba mamamatay. Sayang naman, di ba? Propagation materials pa rin yun kung isipin mo, no? So magaan na to. Masyado nang magaan na itong planter na to. So dito rin nakita ko na tuyo na rin dito sa mga Drosera, delay natin. Yan, tuyo na dyan. So yun lang naman, medyo kinabahan lang ako kasi hindi ko pinababayaan yung sphagnumos ko. Bukod sa mga plants na nakatanim dyan, yung mga live sphagnumos, hindi ko hinahayaan silang matuyo, natuyong-tuyo tulad nito, maputi na to. Kasi mamamatay rin yung sphagnumos. Pero kung bukas, umambon-ambon, mabubuhay pa rin yan. Ayan. So, medyo malaki-laki yung ginastos natin nito dahil marami tayong i-add na mga new cultivar. At yung iba ay talagang pikit mata na lang tayo dahil alam ko naman na kung pagkakalob mapapropagate naman natin, mababawi rin natin.
So ayan, no? May mga time na ano, pwede kayong hindi magdilig, no? Basta maagapan nyo lang. No, so yung sinasabi ko na every morning magdidilig, hindi naman ibig sabihin nun araw-araw na morning. No, kung kaya pa naman niya na hindi mo diligan ngayon, bukas na o sa ibang araw na, ang ganun ang gawin nyo. Kumbaga magdilig lang kayo as needed. No, yung ganda na itong XB52 natin Tingnan nyo. Tingnan nyo to. Gaano kaganda yung lashes niya. Kita nyo dyan ng maayos. Ganda. Hindi siya yung tulad ng nakaraan na B52 ko. Ito kasi seed grown siya galing sa B52 mother plant. So hindi na siya pwedeng tawagin na B52. XB52 pwede. Pero natutuwa ako sa kanya. Mas maganda siya ngayon. Ayun, ang ganda. Pupula pa. Diba? Kalalabas lang yan. So soon makapag-out na tayo. Mura lang yan. Dahil napakarami yan. 3 tray yan. At 1/4. Isang tray. 2 tray. Na puro Venus flytrap. At ito yung pangatlo. Pangatlong tray. Puro mga Venus flytrap yan. At sphagnum moss. Ayan. No? So ito naman yung 1/4. Sorry, hindi na 1/4 to. Kukunti na to. No, hindi nakasurvive yung mga sobrang ninipis na rhizome. So ayan. So ito pa pala yung mga propagation ko na bago. 'Di ba? Kay Rio konti na lang, may mga nakabumili kasi niyan. Tapos may mga bago tayong cultivar dito na pinaparami natin. And soon makapag-out na tayo nito. No, may mga bago akong cultivar na ayaw kong sabihin agad. Maraming dahilan kung bakit hindi ko agad sasabihin. No? Mahirap magbilang ng bunga pag hindi pa buo. So, hintayin na lang natin na dumating, mapaganda at maparami. Tsaka ako sabihin sa inyo yung mga cultivar na bago. Pero hindi tayo mapapaya. Dahil ang mga binili nating cultivar, puro unique yung traps. Ayun yung masasabi ko. Unique traps and variation ng unique traps na yun. Ayun, ganun lang. Ayan, may nagdala ng mulberry dito sa aking mga alaga. Alam nyo ba, may naobserbahan din ako sa mga ibon dito. No? Makain sila dito ng ako ko kung Venus flytrap pero mga grapes karaniwan. Tapos nila kumain ng grapes, magdadala rin sila ng kapalit nila dun sa kinain nila. Maaring mulberry, pero usually yan yung mga wild na mga berries na nakuha nila sa ibang lugar. Kaya ang daming damo na tumutubo dito. So, ang galing ng mga ibon, no? Kala nila siguro, ayun yung exchange rate nung kinakain nila. Pero ako naman, matutuwa naman ako sa kanila na mumuhuni-huni sila dito sa lugar na to. At wag lang silang mananangay ng mga rares, no? Na-try ko na yan dati, no? Tinuka yung aking kalalabas lang ng blood nurse, no? Tapos tinuka nila. Alam niyo kung gaano kamahal yung blood nurse dati. Pinakamura na yung 3,500, pinakamaliit. No, tapos nasa 4-5 yata yung medyo malaki-laking size na yon. Kinagat ng ibon, halos lipa rin na. Muntik na nilang malipad at maging nesting materials yung bloody nurse ko noon. Pero nahulog niya at tinanim ko ulit. Nabuhay naman. Kaya lang, hindi ko na pwedeng ibenta kasi nabugbog na, no, pangit na. Ganun kaano si bloody nurse. Sobrang hirap. Sobrang sensitive. Pag nahawakan mo, UP na. Alam niya yan sa may mga bloody nurse. No? Or yung mga ganong klase ng Venus flytrap. Ayan. So, ayan. Ayun yung mga pamamaraan ng pagdidilig natin. No? Pagka kaya pa, hindi mo na tayo magdidilig. Ito naman yung example sa natin. Examples, saan ba to? Water tray method. Ito, water tray siya. Pero papansin nyo, bakit kaya hindi nag-algae? Ano yung dahilan? Ako rin minsan nahiwagaan. Bakit kaya hindi nag-algae? O kung mag-algae man, hindi siya tumutuloy ng sobra-sobra tulad na lang dun sa halimbawa ibang mga planter ko. No? Sa tingin ko ito. Ito kasi napakarami na itong perlite. Hindi lang kita dyan sa
panlabas, pero sa mga ibang video pinakita ko na yung ilalim nito halos 90% ay perlite. No? So mahalaga yung aeration, mahalaga rin yung regular kong pinapalitan yung tubig nito. No? O dinadiligan ko sila dito, nawawash ng pababa yung mga tubig. So in a way napapalitan ng tubig. 'Di ba? Kaya no, halos wala kayong makikitang algae diyan sa medium na yan. Kahit na 24/7 nakababad diyan. Medium na yan at mga plants. No? So may mga plants lang na pwede yan, yung ganyang setup. Yung waterlog talaga yung setup niya. So itong ganda. Hindi lang kita masyado sa camera pero napakaganda niyan ngayon. Itong McDonald na hybrid nito. Napakalaki ng picture. No? So ito naman yung Sarracenianales na patusok at mapumupula na rin. So ayan. Ayan lang muna siguro, no, yung update natin, no. Kapag hanggang kailan ka pwedeng hindi magdilig. No, ayun yung video natin ngayon siguro. Hanggang kailan ka pwedeng hindi magdilig. No, so ang sagot doon sa video na to ay yung kapag medyo may halumigmig pa or moist pa rin yung ilalim or yung inside ng medium. No, yung outside or yung thin layer niya sa ibabaw kahit na mag-dry yan. Basta pagka tinusok mo yung daliri mo doon sa sphagnumos at makapil ka pa rin ng moisture or halumigmig, pwede pa yon hanggang bukas ng umaga. So kinabukasan, magdilig ka na. No, wag mo nang hayaan na maging crispy yung iyong mga halaman. No? So gawin nyo ayun, pagka ganun naka-dry, kailangan bukas talaga magdilig na kayo umaga. Huwag nyo lang paabutin ng tanghali yan kasi magagahol kayo sa oras. Pag tanghali kayo nagdilig, nako, no, medyo kinakabahan na kayo, pinagpapawisan na kayo kasi hindi nyo alam kung aabot pa yung kinabukasang dilig nyo. Ayan, no. Pero kung nasa indoor kayo, no, I think, no, mas manageable ang pagpapatubig, no, or pagdidilig, no, at hindi agad kayo nagbo-bone dry yung inyong medium, no. Dito kasi sa outdoor, kahit na umulan kanina ng umaga, no, at umambon-ambon ng hapon, pero tingnan nyo kung gaano kabilis natutuyo yung mga medium namin dahil sa lakas naman ng hangin at yung tinatawag na yung alinsangan, no, humidity rin yun no, mabilis nag-evaporate yung tubig, no, doon sa lupa or dito naman in our case sphagnumos, no, kaya kailangan namin magdilig, no. So bukas iniisip ko rin na tanggalin na sila sa water tray, no, kasi nakikita ko kahit na mabilis silang matuyo, may time talaga na madalas pa ring umulan dito sa amin. So hindi nawawash yung medium, no. Ayun yung advantage, no, kapag hindi ka naka-water tray, no. Pakinggan nyo na to kasi hindi nyo to ma-observe or maintindihan kung hindi sasabihin sa inyo or kung hindi nyo ma-realize, no. Eto paano nyo ba pinapababa yung TDS meter, TDS reading ng inyong medium? Tama, hinuhugasan nyo. Pero once na nakatanim na yung plants nyo, paano nyo mahugasan yan? Diba? Hindi niyo na mahugasan yan. Not unless tanggalin nyo sa water tray yan, buhusan nyo ng tubig ulan or distilled water yung inyong medium. Ayun yung pwedeng makapagpababa ng TDS reading ng medium nyo. No, in a way, magiging healthy yung medium nyo. Siyempre, pati yung mga halaman na inailalagay nyo. So, mahalaga rin kung nagka-water tray naman kayo, mahalaga rin yung pagpa-flushing or yung pagdidilig hanggat na bumaba yung medium, yung TDS reading ng mga nagdi-drip na tubig sa medium at yung paglilinis ng inyong water tray. Diba? Mahalaga rin yun, no, para mapanatili nyo na healthy ang inyong mga plants. So yun lang muna at siguro enough na tong dalawang video na to hanggang bukas, no. So bukas ng umaga tatry ko magawa uli ng another video, no, para naman sa weekends, no, yung mga yung mga i-upload natin during that time ay doon yung mapapanood kasi medyo busy ako ng mga nakaraang araw at for sure early next year mabibisi na naman tayo dahil maraming paparating na seeds. Ewan ko kung may share ko sa inyo na kasi maraming ang paparating pero
may mga nakaabang agad na kukuha, no? Kasi yung mga seeds na yon, hindi naman mapupunta yan sa mga collector or mga seller din, kundi mapupunta yan sa mga estudyante sa university dito sa Manila, dahil ayun yung kanilang thesis. Kailangan nila sandamakmak na seeds. Ewan ko kung anong gagawin nila doon, pero ayun yung kanilang kailangan para sa thesis nila. So hindi ko may share sa inyo yon, pero nakapag-out na naman tayo ng mga seeds na paparating na yun dati pa, no? So yung ibang seeds na pwede kong i-out ay yung Nepenthes campanulata seeds na super fresh, at pati na rin yung Nepenthes Attenboroughi o Attenborough seeds, no? So intermediate yon, at lowlands, no? Yung campanulata lowlands, intermediate naman si Attenborough to highlands. Pero easy to germinate yan dito. Ang dami ko ang dami ko pang seedlings na Attenborough. But anyway, ayan, kung walang bibili noon, hindi ako nagpapatagal kasi ng seeds sa kung mapapansin nyo sa Shopee natin, kasi ayoko rin naman na makabili kayo ng mga luma na seeds, no? So pagka tumatagal na yan, kahit nga 2 linggo pa lang, tinatanim ko na. Kaya kung gusto niyo talaga ng seeds na yon, I suggest, no, first week pa lang na ipinost ko yan, no? Kung may budget naman kayo, kunin niyo na, kasi kung tatagal yan, tatanim ko na talaga yan, kasi hindi ako nagpapatagal ng seeds, no? At maganda rin naman na maaga niyo makuha para mas mataas yung germination rate, no? Ayun din yung dahilan kung bakit ko tinatanim agad, kasi gusto ko talagang hindi masayang yung mga seeds na yon. Dahil ayun, no, mas maganda naman na dumami yon sa atin, kasi para ma-retain yung species na yon, no? At kung kinakailangan ng mga DNR, halimbawa ng mga seedlings, willing naman ako mag-share sa kanila, no, ng ilang trays dito na pwede nilang itanim back to their natural habitat. So yun lang muna, at God bless sa inyo, and bye bye.